Inaasahan ng Malacanang na mas dadami pa ang mga dayuhang bibisita sa bansa dahil sa iba't ibang insentibo na inaalok ng Pilipinas. Si Crazel Pardilla sa detalye. Ito na ang ikatlong beses na bumisita sina Emilia at Elena sa Pilipinas mula Germany. Tiyak na hindi raw ito ang huli at may mga susunod pa. We choose Philippines because the people are really kind. The nature is beautiful. It would always been very good. Yeah, I was never afraid or anything in the Philippines. Ayon sa Malacanang, lumobo sa higit 1,167,000 na mga turista ang bumisita sa unang 2 buwan ng 2025. Pumalo naman sa higit 65 billion pesos ang kita ng bansa mula sa turismo noong Enero. Mas mataas ito sa 43 billion pesos na naitala sa parehong buwan ng 2019 bago magpandemya. Sabi ng Malacanang, refleksyon ito na payapa ang bansa. Kung hindi po, hindi maganda ang peace and order sa Pilipinas, mas malamang po matakot ang mga turistang pumunta sa atin. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Mas mabilis at accessible na rin aniya ang mga serbisyo ng Bureau of Immigration. At noong Disyembre lamang, isinabatas din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang VAT Refund for Non-Resident Tourists Act. Pinapayagan ito ang mga dayuhang turista na mag-claim ng 12% value-added tax refund para sa mga lokal na produktong binili nito sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada transaksyon. Kaya positibo ang palasyo na darami pa ang mainganyong bumisita sa bansa. Kasabay nito ang paglaki ng tourism revenue dahil inaasahang magbubunga rin ang bagong batas ng karagdagang 30% sa paggastos sa mga turista. Tiyak na makatutulong ito hindi lamang sa mga maliliit na negosyo, kundi magre-resulta rin ng mas maraming trabaho. Crazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.